Andito sa video na to ang mga kinakainan ng tatay o lolo mo. Pwede rin na itong mga to ay dati mo pa paborito. 5 tunay na legendary restaurants na hindi man napapag-usapan masyado sa social media ay sadyang kasing tibay na ng bato. Atin muling buhayin at paingayin ang mga kainan na to. It's a beautiful day for a food trip. Let's go! Bago pa nagdatingan at nagsulputan ang mga sikat na Filipino-Chinese restaurant ay arisadya ang dati pa pinag-uusapan ang legendary walk-in din sa Malate. Talagang legend na. Bukod sa legendary na pangalan ng walk-in, meron ditong legendary dish na kailangan nyo subukan. Papakita ko sa inyo, titimusan natin yan. At kita nyo naman, kahit hindi na rin masyado napapag-usapan sa social media, ang dami pa rin nakain. Buti na buta natin yan nagagawa ng sipa. Yan sadya ang legendary din. Pinabalot na. Tapos ari ang palaman. Ito napakalasa niya. Ang kalakaran din para siyang karinderya na parang turo-turo na parang dampa style. Ayan, pipili ka kung anong protina ang gusto mo, tapos sasabihin mo kung anong luto ang gusto mo, or pwede mo silang tanungin kung ano yung bestseller nila. So, umorder tayo ng sipa, matik yun. Tapos, yang chow, stuffed squid, matik yun. Tapos, nagtanong ako ng iba pa nilang bestseller. Yun, may frog legs daw. Tinanong ko yung masarap na luto doon ay salt and pepper daw. Yun, akin na yata yun. Yung frog legs na yun na tinatarta. Isa pang masarap din yung butter chicken. Pero lagi namin no-order yun eh. Kaya maiba naman. Pero yung para sa butter chicken nila, parang nagsisisi ako na hindi ako order ng butter chicken. Next time ko ulit. Tapos ang maganda din ay open kitchen. Kaya kita mo na pine-prepare at niluluto ang pagkain mo. Ari na ang ating pagsasaluhan ngayon. Meron tayong yang chow rice, salt and pepper na frog legs. Must try din sa walk-in yung kanilang stuffed squid. At pinaka-must try sa walk-in yung kanilang legendary na sipa. Named as such. Kita nyo naman kung bakit. Ayan, kailan kayo huling nakapag-walk-in? I'm happy to report na narinig pa ang walk-in. Baka rin nakakalimutan nyo na, pero alam ko, maraming may paborito nito dati. Kakain na tayo. Lalagay na tayo din ng yang chow. Pero bago ang lahat, sipa muna tayo. Yan. The dish that made walk-in famous. First bite. Thank you, Lord. Kita nyo naman kung gaano ka-juicy lang yan at kung gaano ka-meaty. Tapos halutong na rin pinaka-wrapper. Tapos masarap na. Mas pasasarapin pa natin. Lalagyan natin ng sipa sauce niya. Sabihin nyo nga sa akin kung bakit hindi natin masyadong pinag-uusapan sa social media. Ari pa ang isang nilang legendary dish, yung kanilang stuffed squid. Medyo maliit yung pusit ngayon. So yan ay may chives na filling, tapos breaded yan, deep fried, tapos merong sweet sauce. Hindi na tayo magkakanin. Sweet sauce, fresh chives, a little crispy, tapos tender yung pusit. Ari sadya, yung sipa saka yung stuffed squid, yung hindi pinaghihiwalay din eh. Tapos merong frog legs din. Ari ang alam ko din seasonal. Hindi siya lagi available. Buti ngayon meron. Mabuto lang siya kasi frog legs, pero ang ganda ng pagkaka-salt and pepper niya. Really crispy, moist meat. Sarap din sasaw-saw mo sa suka. Sarap na kutkutin. Itong walk-in, nung college ako, mga year 2000, kumakain na ako din Nung panahon na yon, legendary na Shoutout nga pala sa kabata ako kay Mark Itenyo.
Siya ang nagturo sa akin din sa walk-in So ngayon, 20 plus years later, ay narinig pa. Iba talaga pag nakapag-build ka ng pangalan mo, consistent ka sa pagkain mo, meron kang priced dish, talagang kahit hindi ka pag-usapan sa social media, makapag-build ka ng loyal customers, ay talagang hindi ka lang magsusurvive, magta-thrive ka pa. Solid start to sa ating Forgotten Legends food crawl. Marami pa tayo mga pupuntahan. Kaya see you sa next one. Alam mong nasasarapan habang nasandok ng kanin. Ayaw bitawan yung sipa. Wala na mga agaw sa inyan. At ako'y nakatatlo na. Ayun no, the legend lives. Bago pa magdatingan ang mga Middle Eastern, Mediterranean na mga eateries ay narinig na ang Shawarma Snack Center at nakakatuwang makita na narinig pa rin siya. At grabe, pagpasok mo pala ang amoy na amoy mo na. Yan, may second floor pa sila. Hindi tayo sa second floor. Oh, kita nyo ga. Daming nakain. O-order tayo na extra special na beef shawarma. Tapos si Aisha gusto niya ng kabsa. So order tayo ng chicken yan. Hindi masyado maingay sa social media pero yan, dami pa rin nakain. Yun yung beef shawarma. Legit yan, legit. Beef shawarma rice to. Yan, ganyan pala. Pero yung beef biryani rice pala. Ari naman yung pang chicken shawarma. Mukhang paubos na. Magsasalang na uli mamaya dyan. Grabe yung beef Yun. Kung bulusan. Ay, nakakuha na ako dyan. Ari naman yung para sa chicken. Look at that beautiful color. Very appetizing. Ayan, daming gagawin ni Idol. Nakakatuwa ang presentation ng kabsa. Yun, wow. Anong binuksan. Grabe yung amoy. At marami palang serving na rin. At that. Grabe yung amoy. Yan. Fairness, daming serving. May chicken na kagad. Yun. Grabe yung pagka-moist ng chicken Yan. First bite. Thank you, Lord. Wow. Grabe yung spices na ginamit dito. Legit na legit. Yung rice pa lang, panalo na Ari yung hindi pa ubos ang nasa plata mo, ay bubulos ka na. Tapos lagyan lang natin na rin konti lang chili sauce and garlic sauce. Pagdating talaga, ari talaga ang lolo ng mga Middle Eastern restaurants din sa Maynila. Narinig tayo para magbigay pugay bilang isang mahilig sa mga pagkain ng Saudi Arabia, ng India. At syempre ang kanilang claim to fame, yung kanilang shawarma. Kita nyo, toasted. Mukhang loaded ng toppings. Ako naman, wala akong problema sa Pinoy shawarma, kahilig ko rin doon. Pero every now and then, hahanapin mo yung sarap, yung lasa, yung spices ng legit na shawarma. At pag nangyayari sa iyo, kailangan mong puntahan na rin or balikan ang Shawarma Snack Center. At true legend, nandini pa rin para i-satisfy ang Middle East food cravings nyo.
That beef, mukha lang siyang dry but really juicy. Really flavorful, fresh vegetables, may pickles pa. Tapos rin extra special, ari yung merong cheese saka fries. Ang sarap din ng pagkakaluto ng fries. Masarapan siya doon sa beef shawarma. Pero dini daw siya sa chicken kabsa. So yung chicken kabsa niya, yan, merong 3 malalaking piraso. Yung akala ko maraming serving pala. Ay, paubos na namin. Happy to report, happy to assume, happy to predict, judging sa nalasahan ko ngayon saka sa dami ng tao na nakakain din sa Shawarma Snack Center. The legend that is SSC will be here for the decades to come. Narinig tayo ngayon sa Dai Ritz ng mga bandang 80s, 90s. Basta roast beef ang usapan, ay Dai Ritz ang puntahan. Sarap noon, ngayon, titingnan natin. Kakatuwa makita na ang dami na kain din ng mga pamilya. Granted, it's a Saturday pero actually magti 3 PM na so dapat after na ng lunch hours pero ang dami pa rin kumakain. The legend lives din sa Dai Ritz. Roast beef plate tayo. Tapos Big D Burger. Ayan, we're back at Dai Ritz. Last time namin narinig para mga 3 years ago. Nice to see na talagang booming pa rin. Ito kasing Dai Ritz talaga, lalo na every weekend. It's one of the go-to places ng mga pamilya. Ayan, ang daming pamilya dito. At are usually ang ino-order nila itong roast beef plate saka itong burger. This is the Big D Burger. Think of it as a bigger na Big Mac. Kita nyo naman, may 2 patties. Medyo maliit yung patties pero makapal naman. And then toasted bun and vegetables. First bite. Thank you, Lord. Wow. Yung Big D Burger, merong gravy. Yun yung pumasok sa akin. Yung patty niya, salty, beefy, nice to yung pagka-toasted bread, tapos fresh yung vegetables. Are ay, lalagyan mo ng hot sauce. Yung burger, yung isa sa mga specialties nila. Nasa pangalan eh. Pero, are sadya, ang claim to fame nila. The reason behind the legend that is Dai Ritz, yung kanilang roast beef. Yan, kita nyo naman yan. Are, kakanina natin. Tapos yan, may gravy. Yung Dai Ritz talaga, hindi nagbabago yung lasa. Tama-tama lang yung pagka-salty. Yung gravy, a little sweet. Tapos tender yung beef. Tapos yan ay served with baked potatoes. Yung potatoes niya, yung tama-tama lang yung pagkaluto. Hindi sobrang mushy, pero smooth sa creamy yung sauce. So itong Dai Ritz ay proof na really all you have to do is come up with a product na babalik-balikan at makakatulong kung isa ka sa mga una na mag-o-offer nito. Kasi nung nag-start sila, 1974. So yung mga 70s, 80s, wala naman masyado nag-o-offer ng ito, yung ganitong roast beef. So isa sila sa mga nauna. Tapos i-retain mo lang yung quality. Siyempre mag-improve ka ng konti. At yun ang magsisimula ng legend mo. And judging sa tao ngayon, ay tuloy pa rin ang ligaya din sa Dai Ritz. Kailan ka ba last na nag-Dai Ritz? Balik na. Orderin mo tong roast beef saka yung Big D Burger. Tapos may vegetables din. Vegetables, rice, roast beef, gravy, tapos lalagyan mo ng hot sauce. Yan. Dini sa Dai Ritz, ang perfect bite. Isipin nyo, magdi-dinner kayo, garni ang ambience nyo. Nasa floating restaurant kayo. At isang sign ng legendary restaurant, isang wall
na makikita nyo mga sikat na artista, sikat na politiko, mga sikat na personalities na kumain din through the years. And in the case of Harbor View Restaurant, ay through the decades at ay since 1985 pa. At malaki yung kainan Yan. Meron din sa side na are. Meron sa side na are, pero ang pinaka-main dining area na ay aring pahabang are. Harbor na harbor. At makikita nyo mga grupo-grupo sa diyaang nakain din. Pero may mga nagde-date din naman. Kami yun ni Mrs. Medyo pricey lang din Kita nyo yung crispy pata. Dagasa na ang presyo. Pero I guess you're also paying for the ambience and hopefully magandang service at masarap na pagkain. Ang location nga pala nito, malapit lang din sa Manila Ocean Park. Kaya marami yung nadyan ay dyan gagala kasama ang pamilya. Hindi na magtatanghalian o hapunan. Sayang lang, hindi namin inabot yung sunset, yung famous Manila Bay sunset. Pero ayos lang, maganda rin ang view na rin mamaya. Pag bumukas na ang mga city lights. Dahil kasama ko si Aisha, yan ay si Kilawin. Order ako ng kilawing tanigi. Tapos, masarap din daw rin, nilasing na hipon. Gusto ko sana umorder ng mga garne. Kaso ako'y kinakabahan pag ang mga per 100 grams na iyan. Mamaya ako'y gulatin niyan. Parang masarap pa rin baby squid adobo. At ang maganda din ni Fresco, maganda ng view, maganda pa ang ambience. Tapos Fresco pa ay sarap ng kain. At aba, ang bilis ng service Parang mga 10 minutes, dumating na rin kinilaw na tinigi. And this smells so good. Ang pagsabango na rin Yung bango na mga ngasim ka. And kita nyo, chunky. Lalaki ng gayat. May lime. Tapos may sili. May bell pepper. Looks really fresh. Titimusan natin mamaya pero hintayin na natin yung iba para dire-diretso ang ating kain. At arin na ang nilasing na hipon. Amoy na amoy ang hipon. Arin na ang adobong baby squid. Hilig ko dyan. Parang kasarap ng pagkaka-adobo na rin Yung parang may asim, may alat. Nice. At are looks really crispy. Yan may sausawan na suka. Ayan, magse-celebrate kami ni Mrs. at panalo ang San Beda Red Lions kanina laban sa Mapua Cardinals. Yan, San Beda Red Lions still the kings of NCAA basketball. Yan, makasandok na ng kanin. At pag napasarap, aray dire-diretso na. Yan. Aring Harbor View, siguro noong mga 90s, early 2000, aray basta merong kang balikbayan, di na yung diretsyo. Tapos pag may mga special occasions, ngayon di na masyado napapag-usapan, pero kita nyo, not bad sa crowd. It's still early, mga ano pa lang mga alas 6 pa lang siguro mamaya ay sa parami pa ang tao. Uunahin ko na ring nilasing na hipon. Yan. First bite. Thank you, Lord. Parang okoy. Sarap nga na rin sa suka. Ito, more of an appetizer. Pero uulamin na rin natin yan. Ari naman yung kilawing tanigi. Basta kasama ko si Mrs. at nasa menu iyan, matik iyan. Wow. Ang sarap ng pagka-asim niya. Hindi yung asim lang na suka May asim ng lime. Tapos may konting sweetness from the bell pepper. Tapos may konting anghang. And yung ano niya, yung tanigi niya, ang ganda ng pagkakano. Hindi siya yung matagal na nakababad na sa suka na lutong-luto na sa acid. Ito may ramdam mo pa sa texture yung pagka-fresh niya Sarap nito. Sana lang, umorder ako ng something fried, like crispy pata, kaso kamahal. Next time na yun. Ito, bagay ito sa crispy pata. Ari naman, adobong baby squid. Yan. Yun yung mga paparami ang kain. Ang ganda ng pagkakaluto ng squid. Tender pa rin. Mali ako.
Kasi akala ko yung salty na may konting asim. Ito more on the salty side. Wala siyang asim, which makes it perfect na kaulam nitong kilawing tanigi. Pero isa pang masarap niyan ay yan. Tapos, aring nilasing na hipon, sasawsaw mo sa suka for that crunchy and sour component. Yun na yun. Nung nakita ni Mrs. yung mga orders namin, sabi niya, kakain ako ng marami. Sasamahan ko siya. Ang dami ko rin kakainin din eh. Ang pinaka-paborito ko, itong kilawing tanigi. This is a must try. Next favorite ko, aring nilasing na hipon. And my least favorite, pero masarap din naman, aring adobo na baby squid. Kung naghahanap kayo ng legendary restaurant na may magandang ambience or namimiss nyo na din sa Harbor View Restaurant, parini na. Kain na kayo. Narito na tayo sa legendary pero hindi na masyado napapag-usapan, ang Gouda. Kaso hindi to for everyone eh. RA for every all. Saka hindi to open 24 hours ha. RA ay open 25 hours. Pinapalipat ako doon. Sabi ko, ayos na ang pwesto ko din eh. Saan daw ako pinapalipat? Tawa siya may tinuro ko doon. Tapos siya daw din eh. Reserve para sa gutom at gutom na siya. Diyan din ako, gutom na rin ako. Very nostalgic ka rin sa aking Gouda kasi nung college ako sa San Beda, sa Menjola, meron silang branch doon sa may kanto ng Malacanang. Kalimit ko kumain doon. Arin ang ating pagsasaluhan, yung tapsilog nila. Napakalambot niyan, sarap ng pagkakaluto niyan. So syempre may fried rice yan. Masarap ang fried rice din eh. Tapos malasadong itlog, saka atsara. Tapos arin naman yung arroz caldo. Yan ang chicken. Tapos may chicharon, saka rin something crispy. At ang aking paborito, siguro may 15 years ko na hindi nakakain. Yung kanilang ribsilo. Another legend, Gouda. Kailan ka na last nakapag-Gouda? Let me know in the comments. Hindi mo ka namin miss yan. Ang aking paborito sa dyan, ribsilo. So fried na pork ribs. Ari mo ng laman. You know. First bite. Thank you, Lord. Really tender. Tapos yung flavor niya, yung talagang salty, a little peppery. Tapos dahil rib siya, napakalasa. Ang sausawan dyan ay suka. Lalagyan natin ng konting chili oil. Ayan. Tapos, kukuha tayo na riyan. Yan ang binabayaran dyan, yung mga ribs na iyan. Sasawsaw. Nangatain. Tapos yung masarap nila na fried rice. Isa pa masarap din eh, aring tapsilog nila. Yan kay Aisha babawas lang tayo. Yan. Tapa. Tapos, halagyan natin ng suka na iyon. Ganda na pagkakaluto ng tapa. Ang lambot ng tapa. Tapos kung meron tapa na perfectly sweet, salty, and a little sour, yun. Tapos syempre yan, kaya nga silog, sasamahan mo ng itlog ngayon. Tapos kaya nga ang Gouda ay open 25 hours. Paborito rin ng mga, lalo din sa Tomas Morato area, yung mga bagong gimmick. Yung mga magpapahulas, hindi sila kumakain bago umuwi. Kaya may arroz caldo sila. Nakalimutan ko lagyan ng patis. Pero lasa mo na yung ano niya eh. Yung sarap niya. Konti lang patis. Tapos yung chili oil. Yan. May kasama chicharon. Ito lang arroz caldo nila. Medyo malabnaw ngayon. Pero okay lang. Malasa pa rin naman. Tapos masarap din na rin. Ito yung mga nilalagay sa congee na malutong. Pero syempre hindi na malutong ngayon. Yan. Uy, Thai part. Bawas tayo ng kaunti. Actually, mas gusto ko yung goto nila eh. Kaso request ni Aisha, arroz caldo.
pagbigyan ang hilig. Pero ari lang mga silog lang nila, panalo ka na eh. Tapos, usually, di ba, pag mga silog, naisip mo, tap silog, to silog, kaya masarap yung tapa nila, pero kailangan mo i-try itong rib silog nila. Kakaunti silang mga silog places na nagsiserve ng rib silog. Kaya kung gusto mo matimusan, try mo rin. Di nila natatapos ang ating Forgotten Legends vlog. Alin din sa mga pinicture natin yun ang na-miss mo? Or may nakalimutan ba ako? Let me know in the comments. Pupuntahan natin yan. That's it for today's vlog. Thank you for joining me. Sana nabusog kayo. Sana nag-enjoy kayo. And if you did, make sure to click on the subscribe button and notification bell and watch my other vlog right here. Thank you for watching. I'll see you in a bit.